Our devotion for today, God's immeasurable riches. Colossians chapter 2 verse 1 to 10 is our scripture reading, and our key verse ay Hebrews chapter 1 verse 2. Hath or God in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. So we can see here that the Lord Jesus Christ, our Savior, ay itinalaga ng Diyos bilang maging tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang salitang tagapagmana ay kadalasang iniisip natin sa usapin ng pera or sa usapin ng ari-arian na siyang ipinasa sa isang tao or sa ilang tao from generation to generation. So ito ay legasiya ng isang magulang sa kanyang mga anak or sa kanyang mga kamag-anak. So ang tagapagmana or ang nagmana, siya ay binigyan ng isang benepisyo or binigyan ng katunayan na siya ay nagmamay-ari at siya ay binigyan ng karangalan or pinagpala or pinili. So, maaring tayo ay hindi naman tagapagmana ng isang malaking ari-arian or hindi tayo tagapagmana ng isang mayamang salapi or walang tatawag sa atin at magsasabi sa atin na meron tayong matatanggap na isang malaking kayamanan bilang isang mana. But bilang isang mananampalataya, kung si Jesus ay ating tagapagligtas, tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus na ating tagapagligtas, dahil sa Kanya, tayo ngayon ay nagmana rin ng isang kayamanan na hindi masukat mula sa ating Diyos. Again, sabi sa verse 2, whom He hath appointed heir of all things. So si Jesus ang lahat ng iyong kapunuan, si Jesus ang masaganang katugunan sa lahat ng pangangailangan or sa lahat ng bahagi sa iyong buhay. Nangangailangan ka ba ng lakas? Ang Diyos ang iyong kapangyarihan. Siya ang magbibigay sa iyo ng energy or kalakasan sa bawat iyong gagawin. Ikaw man ay isang anak, magulang, nagtatrabaho, husband or wife, or ikaw man ay nasa ministeryo, manggagawa, or isang pastor, ano man ang task na ipinagagawa sa iyo ng Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. Nangangailangan ka ba ng karunungan? Bibigyan ka ng Diyos ng discernment. Bibigyan ka ng Diyos ng guidance and direction upang hindi ka mabuhay sa pagkalito. Ikaw ba'y nangangailangan or naghahanap ng contentment? Bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan na kay Jesus, na siyang higit sa kayang unawain ng tao. So kahit ikaw ay may na-experience na trials, circumstances, or pain, or suffering sa iyong buhay na hindi mo maintindihan, you can still experience the peace of God that passeth all human understanding, at ito ay na kay Jesus. So si Jesus ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. So maubos man ang laman ng iyong bangko, maubos man ang iyong kayamanan, makuha man ang mga tahanan or iyong mga ari-arian, meron kang mana sa ating Panginoong Jesucristo. Mana na hindi maaagaw sa iyo, mana na hindi magbabago, at mana na hindi mauubos. Let us pray. Our Father, dear Lord, salamat sa mensaheng ito. Nasa iyo lahat ng aking kailangan. Salamat, Lord, sa mana na ibinigay niyo sa akin. Hindi mauubos, hindi mawala, at hindi magbabago. Thank you, O Jesus. Ikaw ang lahat ng aking kailangan. This is I ask and pray. Amen.